Dakila naming Diyos at aming banal na Ama sa langit, nagpupuri at sumasamba kami sa iyong pangalan at sa iyong kadakilaan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang may akda ng aming kaligtasan. Ito'y sinakatuparan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan nito ay nilapat ng Espiritu Santo sa aming buhay bilang mga individual na mananampalataya at bilang iglesia. Kami ngayon, Panginoon, ay nagtatamasa ng banal na pag-ibig mula sa iyo at sa iyong bugtong na anak sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya naman sa umagang ito, habang aming pag-aaralan ang doktrina at ang persona at ang mga banal na gawa ng Espiritu Santo, bigyan mo nga kami, Panginoon, ng pangunawa upang maintindihan namin itong napakahalagang doktrina ng Espiritu Santo na ipinahayag ilang daang taon nang nakakalipas sa Creed of Nicaea. Tulungan mo kami na maintindihan at maunawaan ang kahalagahan at ang modern application nito sa aming buhay bilang iglesia. Samahan mo po kami at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kayo pong lahat ay makakaupo na. So tayo po ay nag-aaral na doon sa article ng Nicene Creed na tumatalakay sa Holy Spirit. Kung paanong ang church ay nag-confess ng kanilang tama at biblical na paniniwala tungkol sa Espiritu Santo. Bilang review, last week ay nabanggit ko po na nung 325, yun yung taon kung saan nagkaroon ng unang council para isettle ang dispute regarding sa divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaikli lamang nung confession na nailapat nung year 325, but after 325, in the year 381, ay maliban pa sa blurry view regarding sa personhood naman o sa humanity naman ni Christ, ay between 325 and 381 AD, ay may lumabas na namang another group of heretics. Ito naman yung tinatawag na Macedonians or Numa-Tomakians. Kaya noong 381, another Roman emperor by the name of Theodosius called for another council, no longer in Nicaea, ito yung modern city of Iznik in Turkey, but it's already in the city of Constantinople. Ito naman yung modern Istanbul, Turkey. Hindi na tungkol sa heresy regarding the Lord Jesus Christ ang kanilang pinagtuunan ng pansin. Kung hindi, ito naman yung heresy regarding sa Holy Spirit. Please bear with me, naghahang lang po yung aking PowerPoint. Okay. Ayan. So, para magkaroon tayo ng brief background regarding doon sa new heretics na dinidil ng church noong year 381, ito yung tinatawag na Numa-Tomakians. Or literally, they mean spirit fighters. Itong grupong ito, it was led by a Constantinople bishop by the name of Macedonius. Ina-accept nila yung full divinity and full humanity ni Christ, but they reject now the deity o yung pagka-Diyos ng Espiritu Santo at yung kanyang pagiging kapantay sa pagiging Diyos
kasama ng Ama at ng Anak. Para sa kanila, ang Espiritu Santo ay nilikha. At hindi sila Trinitarian, binitarian sila. So ang tinatanggap lang nilang fully God is the Father and the Son. That's why the Holy Spirit does not deserve equal glory and worship with the Father and Son. And they have a literal, scriptural understanding or interpretation dahil hindi naman daw explicit na pinapakita o ini-imply ng Bible na ang Espiritu ay Diyos at hindi siya homoousios. Ano nga yung homoousios? Of the same exact substance with the Father and the Son, unbiblical na siya ay sambahin at ituring na Diyos. To make the long story short, the council in Constantinople led to the unanimous decision among the bishops who gathered to respond and declare Pneumatomachans as heretics. And in their confession, this is how they responded. Ito ngayon yung nababasa natin. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who, with the Father and the Son, is worshipped and glorified, who has spoken through the prophet. But let me qualify first, no? Ito na yung updated. Pero, kung titingnan natin, mga kapatid, kung idadissect natin, yung maikling paragraph, as confession of the church to the Holy Spirit, ay dumaan ng napakaraming or ng 3 revision and updating. Noong 325, nung ang dinidil pa lang nila is yung heresy about kay Christ, sobrang ikli lang ng confession ng church regarding sa Holy Spirit. We believe in one Father, the Lord God Almighty, and as for the Holy Spirit, ang sinabi lang nila, and in the Holy Spirit, and that's the end of the creed. In fact, yun na yung last line of the creed nung year 325. Pero kung titingnan nyo yung blue font, it was formulated in the year 381, and it is more comprehensive. Dito na nanggaling yung the Lord, giver of life, who proceeds from the Father, etc. and etc. And furthermore, in the year 581, in a smaller council of churches, hindi kasama yung Eastern, kundi yung mga Western lang, yung mga Roman, Latin-speaking churches lang, dinagdag nila yung isang clause na naging controversial. Nilagay nila, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped together and glorified, so on and so forth. Mamaya, bibigyan natin ng kapaliwanagan ano yung naging implication ng pagdadagdag nila ng clause na ito na ang claim nila, ang Holy Spirit ay nagpo-proceed hindi lang sa Father, kundi galing din siya sa begotten Son. Pero i-dissect muna natin, no? Ibigay muna natin yung mga ibig sabihin ng bawat statement. Sa confession, sa unanimous and official confession of the early church regarding the Holy Spirit, hindi lang Pneumatomachans, marami ring mga other heresies yung kanilang nirefute sa kanilang creeds or sa kanilang confession. Bakit? Dahil maraming mga heretics dati ang nagsasabi that the Holy Spirit is not even a person. He is just a force, a mere energy of God, or a power. But the church, submitting their creeds upon the sound biblical doctrine, confesses the Holy Spirit as a person. Siya ay may buhay, siya ay may will, siya ay may consciousness. Hindi siya phantom or principle or power lang. Katulad ng Ama at ng Anak, makikita natin na pag ating binabasa ang Biblia, the Bible is using masculine pronouns in addressing the Holy Spirit. He, him, and his. Isa dito, example ay yung sa John chapter 14,
verse 16 to 17. Ito yung lengthy admonition ni Christ regarding sa kanyang near departure, na sa kanyang pag-alis, no, sa kanyang pagbalik sa langit. Huwag silang magulumihanan, huwag silang malungkot. May darating na another advocate, another helper, or kung tatanggapin nyo nga, another Christ. It is with the same essence with Christ. And who is that? The Holy Spirit. At ina-address siya mismo ni Jesus, Him, His, He. Kaya isang warning, no, mga kapatid, the Scripture rebukes the view that the Spirit is an impersonal force. Makikita natin ngayon sa napakaraming Pentecostal at lalo na sa mga charismatic churches, parang inuutusan lang nila yung Holy Spirit, o kaya naman parang yung Holy Spirit ay kapangyarihan lang na nasa kanilang full disposal. I give you the Holy Spirit. Be healed. Ganyan. Tapos tumumba ka. Akala nila, or parang pinapalabas nila yung Holy Spirit ay kapangyarihan ni Goku. Hindi ho. The Holy Spirit is a person. And He is God. Kung titingnan ninyo yung Acts chapter 8, meron doon si Simon the Magician, ganun na ganun yung view niya sa Holy Spirit. Sabi niya, in verse 19, "Give me this power also, so that anyone on whom I may lay my hands may receive the Holy Spirit." Pero anong sinabi sa kanya ni Peter? Unang-una, inalok niyang bayaran si Pedro. Anong sabi ni Pedro? "May your silver perish with you. Repent therefore of this wickedness of yours." So hindi lang dahil sa greediness and bitterness ni-rebuke si Simon the Magician, kundi yung irreverent treatment niya sa Holy Spirit, na He is just a mere force. Bakit? Because the Holy Spirit is not just a person, He is also divine. He is also God. The Holy Spirit is confessed by the church as Kurios, or Lord. Although He is the third person in the Trinity, third lang siya, only in traditional order, but not in importance, in degree, or in status. He, sabi nga ng confession, with the Father and the Son is worshipped and glorified. Kaya nga, just as the Son is described as homoousios, of the same exact substance with the Father, ganun na ganun din ang Holy Spirit. Homoousios din siya, of the same exact substance with the Father and the Son. Makikita natin kung paano siyang tinuring bilang Diyos sa Biblia. In baptism, nung in-institutionalize ng Panginoong Jesus ang Trinitarian formula of baptism, He is equating the Spirit with the power and authority of the Father and the Son. Kaya nga Trinitarian formula siya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ganon din sa benediction o sa blessing of the believers sa 2 Corinthians 13 verse 14. Laging kasama ang Holy Spirit. Alam niyo, kung papansinin ninyo sa mga cultic group, kapag yung leader ay nagbe-bless, unang-una, he will bless his group in the name of God, but he will also bless his group in his own name, o kasama niya. Ganun po yung pinanggalingan ko dati. So napaka-kulto, kasama yung blessing na nung Diyos at yung blessing pa nung tao na kanilang leader. Pero kung titingnan nyo, of course, this is not, the Trinitarian formula is not heresy. Therefore, it only applies that when the Holy Spirit is included in the benediction of the church, it only means that He has equal divinity with the Father and the Son. At sa pagkakasala din natin, when we grieve the Holy Spirit, it is equated in sinning against God. Yan yung dinanas ni Ananias and Sapphira nung sila'y nagsinungaling sa Diyos. Sinabi ni Pedro, sila daw ay nagsinungaling saan? Sa Espiritu Santo. At sa pananahan sa ating mga mananampalataya, tinatawag tayong
templo ng Diyos, pero sino yung nananahan sa atin? The Holy Spirit. Yan yung sinasabi naman ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Ganon din, the Holy Spirit shares the divine attributes of the Father and of the Son. Napakarami nito, pero bibigay lang natin yung omnis at yung eternality niya. Sa Psalm 139, pinapakita that He is immense or He has omnipresence. Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? And at the same time, the Holy Spirit also is omniscient. He is all-knowing. Ito yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, sinong nakakaalam lang ng malalim at hindi matatarok na kaisipan ng Diyos kung hindi yung Espiritu ng Diyos? So the Holy Spirit shares equally this divine attribute of God. Ganon din sa kanyang pagiging eternal, sa kanyang pagiging walang hanggan. Explicitly, tinawag siya sa Hebrews chapter 9, verse 14, as the eternal Spirit who offered, sa pamamagitan niya, ay inalay ni Hesukristo ang kanyang sarili bilang walang bahid na alay sa Panginoong Diyos. At ito yung isa sa mga magandang description na kinonfess ng Nicaea, that the Holy Spirit is giver of life. Dito natin ma-appreciate yung ministry ng Holy Spirit sa atin bilang mga Kristiyano. Anong ibig sabihin kapag ang Holy Spirit ay tinawag na nagbibigay buhay? Alam natin na ang tatlong banal na persona ng Diyos ay pantay-pantay sa kanilang pagka-Diyos, pero iba-iba sila sa kanilang role or mission. Now, the Holy Spirit is the person that breathes life to all of God's creation. It is the Father that plans or decrees, and it is the Word or the Son who serves as an architect that executes the decree or the plan of the Father, and it is the Spirit of life, the Holy Spirit, that breathes life to all that the Father and Son has created. He is the one that gives vitality or potency, making dead things animate. O siya yung nagbibigay buhay nga. Bago palikhain ng Diyos ang lahat ng bagay, sa Genesis chapter 1, verse 2, andun na kaagad siya. And the Spirit of God moved upon the face of the water. He is the living God even before creation. And at the same time, siya rin yung nagbibigay buhay nga sa atin, and He also sustains our life. He is life giver and sustainer. Sabi ng Psalm 104, verse 29 to 30, when you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the ground. So, while it is the Father that makes the decision, you shall live or you shall die, ang gumaganap ng work na yon, ang Holy Spirit. He kills and He also gives life. Katulad lang ng kay Ananias at Sapphira, and at the same time, in giving life to us not only physically, but also in our second birth, in our regeneration. Nung nagkaroon ng outpouring ng Holy Spirit at the day of Pentecost in Acts chapter 2, ito po yung nagsilbing fulfillment ng mga prophecy, unang-una ni Prophet Joel at ganun na rin ni Prophet Ezekiel. Kung makita ninyo, prior to Pentecost, although naniniwala na yung mga disipulo ng Panginoong Jesus, still nakikitaan pa rin natin sila ng karuwagan. They are still like dead bones
or dead spirits. But when the Holy Spirit was poured on them, ano nangyari? Sinasabi ng maraming theologian, it gave birth to the New Testament church. They became living bodies of the Spirit of Jesus, stirred to life, making them into a powerful army of God that went forth to the world. At yun nga ang simula ng kapanganakan ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. At sino yung nagsusustain nito? Yung new life in Christ, ang Holy Spirit. Siya yung sustainer ng ating pagiging Kristiyano. He enables us and empowers us to do the work of God. He is the divine source of our moral standard in physical, moral, intellectual, and corporate. Basahin na lamang ninyo yung lengthy description ni Paul sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Sa verse 10, anong sabi niya? We are God's craftsmanship, designed or created to do good works. Sino nagko-convict sa atin to do good works? It is the Holy Spirit, so that we are under or submitted to the Lordship of Jesus Christ. At ito rin ang maganda. Alam nyo, ang Holy Spirit, sa tatlong persona, siya yung sinasabi ng marami na underappreciated person of the Trinity. Pero kung tutuusin, sa ating anticipated glorification and resurrection, He has a very important role. Sapagkat doon magkakaroon ng climax yung kanyang ministry as a life-giving God to us. Bakit? Kasi kung paanong siya ang may dahilan, kung paano nabuhay mula sa mga patay ang Panginoong Hesus, sabi ng Romans chapter 8 verse 11, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Ang Holy Spirit then, by the authority of the Father and the Son, He is the one who will resurrect our physical body. He is the one who will reunite our soul and our body that is now glorified, and He will sustain us to an eternal and glorified life in the new heavens and in the new earth. So may mahalagang gampanin ang Espiritu Santo sa ating pag-aasam ng buhay na walang hanggan. At kino-confess din ng church kung paanong umiiral, kung paanong nag-i-exist eternally ang Holy Spirit. Sabi ng church, who proceeds from the Father, at ito ay dinagdagan ng mga Latin-speaking Western church, and from the Son, no? Ang tinatawag na term ng Bible dito, kung tinitingnan natin, lalo na kapag binasa nyo yung John chapter 14, 15, and 16, who proceeds from the Father. Sa theological term, ito yung procession or inspiration. It describes how the Father and the Son relates to the Holy Spirit. Kung ang Son, kung paano siya umiiral at kung paano siya merong ugnayan sa Ama, ang Biblia ay gumagamit ng salitang begetting or yung begottenness, yung tinatawag nating eternal generation, siya mula pa sa walang hanggan ay anak doon sa unang persona, God the Father. Ngayon naman, ang lengguwahe o ang salita na ginagamit ng Biblia kung paano nakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo sa Father and the Son ay inspiration. Ang ibig sabihin nito is to eternally breathe forth. So mula pa sa walang hanggan, ang Father at ang Son ay nagbibigay hininga or parang nagbibigay buhay sa Espiritu Santo. But again, hindi nangangahulugan na pag sinabi natin sa Tagalog na nagbibigay hininga, ay parang somewhere in time past ay hindi nag-exist yung Holy Spirit, binigyang buhay lang siya
ng Father and Son. Hindi po yun ganon sa context ng Trinity. Just as the Son is eternally begotten, so the Holy Spirit also, without beginning, is eternally spirated. Mahirap mang matarok ng ating mga pantaong kaisipan, kailangan natin itong tanggapin that this is a mystery because we're talking about the eternal God, beyond our comprehension. So being God's life-giving breath, dahil ang kanyang ugnayan sa Ama at sa Anak is through eternal breathing forth or inspiration, siya ngayon yung nagsisilbing agent nga ng Trinity in giving life, in breathing life in all of God's creation. At pag sinabi nating buhay, hindi lang yung buhay na tumitibok ang puso. Sa context nating mga mananampalataya, the Holy Spirit gives life to the believer so that we can receive love, joy, divine fellowship with the Father and the Son. Ito yung sinasabi sa John chapter 14 verse 26. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. At panghuling Holy Spirit is that He spoke to the prophet. Pag sinabing He spoke to the prophet, meaning, in other words, ang primary cause bakit nasulat ang Old Testament and even all of the Scripture is through the Holy Spirit who inspired holy men. Yun yung word na ginamit sa mga catechism, no? The Holy Spirit's ministry is to reveal. He is a revelator. He reveals the mind, the intent, and the will of the Father to save fallen humanity through the sacrificial death of His Son. At itong mensaheng ito, ang paunti-unting kinommunicate or ni-reveal ng Holy Spirit sa mga propeta ng lumang tipan. Ngunit hindi lang yon. Habang si Kristo'y naririto at pagkatapos niyang bumalik sa kalangitan, siya rin yung nag-udyok, siya rin yung nag-inspire sa mga apostles. He has led the apostles into all the truth, and He brought them into remembrance all the things that Christ has taught them. At nung pinaalala niya ito sa kanila, may daladala na rin siyang pangunawa. Paunti-unti, nung na-pour out na yung Holy Spirit sa mga apostoles, lahat ng mga tinuro ni Kristo sa kanila, naalala na nila, at yung mga bagay na hindi nila maintindihan nung una, pinaunawa na ng Espiritu Santo sa kanila. At yun din dapat yung ginagawa ng Espiritu Santo sa atin ngayon. That is why we must not do all kinds of ministry apart from the anointing and from the aid of the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ni Peter sa kanyang second letter. Sa chapter 1, verse 21, "For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Kaya kung isusuma natin, ang Holy Scripture, this is the word of the Father and of the Son, and also it is inspired by the Holy Spirit. In the Old Testament, the Spirit prophesied the future coming of Christ. In the Gospel, He empowered Jesus with signs, wonders, and miracles to prove that He is the Christ. He is the Messiah. And in the New Testament, siya nga yung nagbigay ng inspiration sa mga New Testament author to write and to interpret the life of Jesus Christ, His atoning work, at siya rin yung nag-inspire para magsulat ang mga authors ng kanyang pangalawang pagbabalik. Alam nyo, kung titingnan natin, yung Book of Revelation, sabi sa chapter 1, this is the revelation of God which He gave to His Son Jesus Christ,
Pero sa bandang huli, makikita ninyo that the Spirit of the Father and the Spirit of the Son is the Holy Spirit. That's why John received the revelation through the Holy Spirit. At maraming nagsasabi that the book of Acts of the Apostles must be appropriately called the book of the Holy Spirit through the apostles. Sapagkat kung titingnan natin, ang mga apostoles, apart from the Holy Spirit, ay punong-puno ng karuwagan. At kung wala rin ang Holy Spirit sa atin, ay punong-puno rin tayo ng karuwagan. Kung tayo ay makikipagdebate sa mga maling katuruan at walang Holy Spirit sa atin, baka matagal na tayong tumakbo sa mga threatenings against false doctrines. At wala siguro tayong endurance, wala tayong perseverance na rain or shine, tuwing linggo ay nandito tayo kung hindi tayo inuudyukan at tinutulungan ng Espiritu Santo. That is why the New Testament church, while it is centered on Christ, she is given life and she is given strength by the Holy Spirit. Sabi nga ni Justin Holcomb sa kanyang maliit na librong Know the Creeds and the Council regarding the Holy Spirit, to the Holy Spirit and to His activity belong the Holy Catholic and Apostolic Church. Hindi ito yung Roman Catholic Pag sinabing Holy Catholic, yung nag-iisang universal church, and apostolic because every biblically sound church must adhere to the apostolic teaching. So, the Holy Spirit and to His activity belong the Holy Catholic and Apostolic Church, its teaching, its confession, its sacrament, and its ultimate new birth into resurrection of everlasting life. Put simply, the Holy Spirit is the one who leads the church in its worship and its confession of the triune God. Kaya kahit pa sa ating morning and afternoon service, kahit pa may tinatawag na worship leader or presider, they are just instrumental. Kahit pa may nagpipreach, they are just mere mouthpiece. Sino talaga ang nag-uudyok para mag-lead ng worship at mangaral tungkol kay Kristo? Ang banal na Espiritu. Yan po yung kinonfess ng sinaunang iglesia na dapat ay sampalatayanan din natin. Ngayon, sinabi ko kanina na merong napakaikling clause na dinagdag yung mga Western and Latin-speaking churches noong 589, pero kahit napakaikli lang ng clause na ito, it became one of the major cause of the so-called Great Schism. Nung panahong iyon, ang church ay nahahati sa dalawang major group, yung Latin-speaking in the West and Greek-speaking in the East. Pero may fellowship sila. Pero dahil nga in a smaller council or smaller meeting of bishops sa part ng Western churches sa Toledo, Spain, nagdagdag sila ng isang clause na hindi sinang-ayunan doctrinally ng mga Eastern Greek Orthodox-speaking or Orthodox churches. At ito yung tinatawag na Filioque Clause. Kaya it becomes a controversy, the Filioque controversy. Sapagkat, ina-articulate nito mula sa Biblia, kanino ba talaga nanggagaling o kanino ba talaga nagmumula ang divine person ng Holy Spirit? From whom does the Holy Spirit proceed? Dito nagkaroon ng malaking theological disagreement ang Greek Orthodox and Roman Catholics. Kung makikita nyo sa picture, so yan yung itsura ng baka akala nyo lang pag sinabing Roman Catholic, pare-pareho lang ng suot, no? Pero pwede nyo silang ma-identify sa kanilang mga vestiture, yung mga religious vestment. Yung Pope, nililid niya, in our current context, the Western Church, the Roman Catholic now,
is led by the Pope. No? Ito yung mga nasa kanan. At baka napapansin nyo rin, parang may mga mukha ring pare, pero parang iba sila sa itsura ng mga Roman Catholics, yung nasa kaliwa. Ito yung mga nasa Eastern Orthodox ngayon. Siguro kung nanood kayo nung kay John Wick, tapos meron siyang syndicate family, nasa loob ng church, hindi yung Roman Catholic. It's part of the greater Eastern Orthodox churches. They accept the legitimacy of Pope as bishop, but hindi yung kanyang primacy. Hindi sila nagpapasakop sa kanya. But anyway, so much for that. Ang talagang naging disagreement ng East and West Church ay saan ba talaga nagmumula yung pagka-Diyos o yung being o yung person ng Holy Spirit. Kung titingnan ninyo sa diagram, sa Eastern churches, based on John 14, 15, and 16, ang interpretation nila is that the Father alone is the primary source of the divinity of the Father and the Spirit. The Holy Spirit proceeds from the Father alone. Pero dahil sa filioque clause, na kung saan ang filioque, it simply means and from the Son, yung kinonfess nila, ngayon, naniniwala na ang Western churches that the Holy Spirit proceeds not only from the Father, but also from God the Son. Kaya nga ito yung filioque. And by the way, mga kapatid, yung pinaniniwalaan ng mga Roman Catholics in terms of orthodoxy, pinaniniwalaan natin yan bilang mga protestante. Doon tayo naniniwala that the Holy Spirit proceeds not only from the Father, but also from the Son. Pero tingnan natin ano yung mga point of arguments nila, sapagkat hindi lang ito pag-aaral ng theology, meron itong implication sa atin kung paano natin pinaniniwalaan ang Espiritu Santo. Sa mga Greek-speaking Eastern Orthodox, yung pagdaragdag daw ng clause na ang Holy Spirit ay nanggagaling hindi lang sa Ama kundi pati sa Anak, it undermines the Holy Spirit's divinity, yung kanyang pagka-Diyos. Pinapababa daw nito as a subordinate, and He becomes the most inferior person within the fellowship or the union of the Trinity. Kumbaga, kung mababaw ang pag-isip mo, parang siya yung parang nagiging utusan ng Father and Son. Siya yung nagiging errand man ng Father and Son. And to include or to equate the Son with the Father as the common source of the personhood of the Holy Spirit, kino-compromise daw naman nito yung Father's primacy, yung pagiging pangunahin ng Father as the primary source in the Trinitarian life. Para sa kanila, ini-interpret nila na ang Espiritu Santo ay nanggagaling sa Ama sa pamamagitan ng Anak. Pero alam nyo, ito yung naging sagot ng Western churches na inadapt ng Protestants. No? Kaya mahalaga na kahit papaano ay meron tayong pagkaalam dito. Kung tutuusin, yung sa kanilang pinupunto, hindi naman talaga nagdi-disagree ang mga Western churches. They agree that the Spirit proceeds both from the Father and the Son, and they can also accept the term through the Son. Pero kapag ginamit natin yung salitang filioque, kapag kinonfess natin that the Spirit proceeds from the Father and also from the Son, it is biblically implied. Ibig sabihin, sinusunod lang natin ang salita ng Biblia. It honors the biblical language of explaining the relationship inside the Trinity. At kapag kino-confess natin na ang Espiritu ay nanggagaling din sa Anak, mas lalo pang ang napapagtibay ang ating doktrina ng Trinidad. Why? Because it serves as a divine link. Nagiging tulay siya at na-articulate natin na meron niyang relationship
hindi lang between the Father and the Spirit, kundi may relationship din between the Son and the Holy Spirit. At mamaya makikita nga natin yung tandem, yung partnership ng Holy Spirit at ng Word of God at ng Word incarnate. The Son breathes out the Spirit, and the Spirit bears witness to the Father and the Son. Therefore, the Spirit is the Spirit of the Father and of the Son. Kaya kung ang sinasabi ng mga Western churches, kapag hindi natin kinonfess na hindi nanggagaling sa anak ang Espiritu Santo without the filioque clause, there is no real distinction between the Son and the Spirit. The Father begets. Sino yung binebeget niya? Yung anak. The Spirit proceeds from the Father. Tama yun. Nanggagaling din yung Espiritu Santo sa Ama. Ano ngayon yung divine relationship o ano ngayon ang tunay na ugnayan ng Espiritu Santo at ng anak if we do not confess the filioque clause? Hindi natin sinusunod ang Biblia. Para silang magkapatid na hindi nagpapansinan. Parang ganon. Pero kapag yung filioque clause na proven by the Bible, nakikita natin na merong ugnayan. Ang anak ng Diyos na nagpakatao sa Espiritu Santo na nagbigay kapangyarihan upang siya ay maging tao. That's why the filioque strengthen the fact that the homoousios of the Son with the Father, pinapagtibay nga nito na pareho ng substance, ng pagka-Diyos ang anak sa Ama, at hindi lang yun. Yung filioque, pag sinabi nating ang Espiritu Santo ay galing sa Ama at sa Anak, pinapagtibay din ito na ang Espiritu Santo man din ay homoousios. May kapareho at exact same divine nature with the Father and the Son. Kaya naman, as we conclude this short study regarding the Trinity, tingnan natin, para kahit paano may matutunan tayong mga bagong words para matulungan tayong mapaliwanag ano ngayon yung ginagamit na salita ng Biblia sa relationship ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo sa isa't isa. Regarding sa God the Father as the source, ano yung napag-aralan natin? Ano yung ugnayan niya? Ano yung relationship niya papunta sa second person sa anak? It is by begetting, o yung tinatawag na eternal generation. Pinapaliwanag nito na mula pa sa walang hanggan ay tinatanggap nung anak yung kanyang essence, yung kanyang katangian o yung kanyang kalikasan bilang Diyos mula sa Ama, sa unang persona ng Trinidad. This is the biblical language how the first person becomes the Father to the Son. Alam ko, medyo mahirap to, pero kailangan na nating, kumbaga, kung tayo ay nagko-confess ng mga Trinitarian, kailangan paunti-unti malaman na natin itong mga terminology ito. Ngayon, kung mula sa Ama, papunta naman sa Espiritu Santo, the third person, ang ugnayan o ang relationship na sinasabi ng Biblia is inspiration. Pagbibigay hininga. The Father, being the principal origin of authority and power, eternally breathes the Spirit, the person of the Holy Spirit. Ito naman yung biblical language, how the first person sends or breathes forth the third person. And as for the Son, pabalik sa Ama, ang tawag sa Kanya ay, madali lang, eternally begotten. Kung ang Ama, He begets, or He is the begetter, well, the Son is the eternally begotten Son of God. And as for the Holy Spirit, ganun din ang ugnayan niya sa Holy Spirit. Because the Son shares the full divinity or the full substance of the Father, He also co-inspirate
nagbibigay hininga rin siya sa persona ng Espiritu Santo. Yan yung biblical language na ginagamit para kahit papaano sa limitadong paraan ay malaman natin yung relationship within the three persons of the Trinity. Kaya nga sinasabi sa Athanasian Creed, the Father is made of none, neither created nor begotten. The Son is of the Father alone, not created nor made, but begotten. Kita mo, yung sa Son, siya ay begotten. And the Holy Spirit is of the Father and of the Son. He is not made, He is not created nor begotten. Pero yung salitang ginamit ay proceeding. Nagmumula in terms of breathing out. So there is one Father, not three fathers. One Son, not three sons. One Holy Spirit, not three Holy Spirit. And in this Trinity, wala daw nauna at walang susunod. None is afore or after another. None is greater or less than another. Sila ay pantay-pantay. But the whole three persons are co-equal, co-eternal. So that in all things, as aforesaid, the unity in Trinity and the Trinity in unity is to be worshipped. So yan po, yung Orthodox teaching, yan yung tamang katuruan na pinanindigan at inaral ng Iglesia na ngayon ay dapat nating panatiliin. Alam ko napakalalim ng Trinity pero dapat paunti-unti ay matuto tayo sa bokabularyo kung paano natin nauunawaan at maintindihan sapagkat ito ang Diyos ng ating sinasamba. So, itong diagram na ito ay pinaliwanag ko na, yan lang yung pagpapaliwanag ko kanina, baka mas lalo kayong malito. So, yung orange pipeline, its direction is from the recipient to the source. No? So, regarding sa Son and Spirit, ang pinanggagalingan nila ng kanilang kalikasan bilang Diyos ay galing sa Ama, at regarding sa Holy Spirit, siya ay nanggagaling sa Ama at sa Anak. And yung blue pipeline, makikita natin from origin towards the recipient. Pagdating sa Father, He begets the Son. And pagdating sa Spirit, the Father inspires or breathes out the Spirit. At ganun din from the Son towards the Holy Spirit. Ano naman ang implication nito sa ating buhay? Parang sumakit lang yung ulo natin sa mga malalalim na theology, no? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ito ay may mahalagang implication sa ating buhay. Nakita natin, kung babasahin natin ng Biblia, it is only through the Spirit. It is only in the power, life, and salvific ministry of the Holy Spirit that Christ's prayer for the unity and absorption of the saints within the love and union of the Father and the Son is made possible. Nabasa niyo ba yung high priestly prayer ni Jesus Christ sa John 17? Ang panalangin niya, maging kabahagi tayo nung pag-iibigan sa pagitan ng Ama at ng Anak. Alam niyo kung paano magiging posible yun? Kung may fellowship tayo sa Holy Spirit. In fact, sinasabi ng mga theologian, yung divine love between the Father and the Son, kung sino yon? The Holy Spirit. Siya yung tinatawag na divine love. Hindi siya mere force. Siya yun. Kaya there is really real, genuine love within the Trinity. At ang prayer ni Christ, maging kabahagi tayo nun. At magiging posible yon through the Holy Spirit. One implication of this, mga kapatid, is that we must therefore have a reverence to the Trinity. Understanding God's divine acts of giving life and killing is the Spirit's work. And it compels us not to treat the Spirit blasphemously. Kaya maging Spirit-filled church tayo, that we should honor His divine work. Let us not covet or manipulate or fake
charismatic powers katulad ng mga nagpo-proliferate ngayon. Rather, kung gusto talaga nating maging spirit-filled church, magpasakop tayo sa kanyang paggabay through God-honoring and Christ-exalting worship and prayer. Pangalawa, kung naiintindihan natin yung totoong ministry ng Holy Spirit, maintindihan natin that He goes in partnership with the Word of God. Sapagkat unang-una, He is the one who inspired the authors of the Scripture. That all Scripture is breathed out by God proves its sufficiency to be the church's rule in life and faith. The Scripture is the ministry of the Spirit in revealing the finished work of Christ in saving man. That's why they are inseparable. Sorry for the word. Dapat, talaga siya? Inseparable. Separable ang nalagay ko. They are inseparable. Hindi pwedeng sabihin mo na, Spirit-filled church kami, pero makikita natin, wala si Kristo sa pangangaral ng salita sa pangangaral at sa mga theology. So we should affirm our confession of sola scriptura by submitting under the Spirit's illuminating work, who is our advocate in understanding the Word of the Father, revealed through the Son. Hindi rin pwedeng puro tayo theology and we are trying to understand books upon books without the Holy Spirit's help. In fact, it is the Holy Spirit that guides us and gives us discernment. Kaya yung Word of God and the Holy Spirit is an inseparable partnership. And lastly, if there is partnership with the Word and the Spirit, mas lalong may partnership sa Spirit and the Word who became flesh, the Lord Jesus Christ. The Spirit works in tight connection with Jesus in that He does not point people to Himself but to Christ's saving ministry. Yan yung sinabi ni Jesucristo na sa pagdating ng Espiritu Santo, hindi niya i-glorify yung kanyang sarili, but He will what? Testify of Jesus Christ. At lahat ng nakay Kristo, kukunin ng Espiritu Santo at ipapaunawa sa mga tao. So the Spirit's ministry is to glorify Jesus Christ. So again, kapag may makikita tayong mga church na nagpapakilala na mga charismatic or spirit-filled, pero ang focus nila ay yung speaking in tongues, yung mga signs, wonders, visions, and revelation, pero yung centrality ni Christ ay wala at yung pangangaral ay blasphemy to the Trinity, counterfeit Holy Spirit yun. Hindi siya holy, counterfeit siya. So make it a habit of always pleading the Spirit's unction or anointing in all of our church ministry, especially in the pastoral and evangelistic ministry. Kaya mahirap tumayo, mahirap mangaral, mahirap humayo in our own strength. We need the Holy Spirit's aid in our life and faith. So yan po yung maikling pag-aaral natin regarding sa personhood, divinity, and ministry of the Holy Spirit. Meron po ba kayong katanungan o mga bagay na nais bigyan ng kapaliwanagan? Alam ko po, nag-introduce ako ng napakaraming technical terms, so inaasahan ko na baka may maraming gustong magtanong. Good morning. Sabi dun sa Acts 6:3, pumili kayo ng mga lalaking may mabuting patotoo, Opo. puspos ng espiritu
santo at karunungan. Minsan, pagka tayo'y pumipili ng mga leader, tinitingnan natin sa personality, magaling magsalita, magandang lalaki, matikas, no? Pumipili tayo ng mga ganon na titingnan natin karir. Pero sabi dito sa Acts 6:3, pumili kayo ng puspos na espiritu. Ang tanong ko, bro, ano yung ebidensya na masasabi natin kahit na yung mga asawa, anak, no, katrabaho, makikita ng isang tao, isang lalaki, ay puspos ng Espiritu Santo. Salamat Kuya Mar sa tanong mo. At salamat din dahil mas kompleto na yung Bible na in-inspire ng Holy Spirit. Yung qualification na tinitingnan mo ay makikita na natin doon sa pastoral qualification na binigay ni Paul kay Timothy at ganoon din kay Titus. Si Timothy at si Titus ay mga tinatawag ng marami na mga successor or proteges, mga pastoral trainee ni Apostle Paul, at sa iba't ibang context, binibigay niya yung mga pastoral qualification na yun sa kanila para sa mga church na kanilang sinishepherd at tinataguyod ay may gabay sila ng Espiritu Santo kung sino yung tamang lalaki na kanilang patatayuin. And being filled with the Holy Spirit, Paul wrote all those qualifications in 2 Timothy and in Titus. So in our previous learnings, nalaman na po natin yun. Bianca. Morning, Kuya Andrew. Thank you po sa Sunday School. I have 2 questions po. So the first one, hindi ko po alam kung paano ko siya i-praise, pero since the Holy Spirit is one of the 3 persons of the Trinity, each person is fully God, the Alpha and the Omega. Does this mean that their divinity is not derived from one another, but each person possess the fullness of deity eternally and independently within one essence of God? Ang correct ko lang doon sa word na yun ay independently. Distinct, yes, but kung makita natin, yung divine personhood ng Son is begotten from the Father, and yung divine personhood ng Spirit ay spirated from the Father and the Son as proved by the language of the Scripture. Aaminin ko, hindi pa ako ganun kalalim dito sa pagkaunawang ito kasi may nagsasabi na if the Father is the common source of the divinity of the 2 person, then He must have some kind of supremacy, no? I admit na I will have to study further on that. But as far as their personhood and divine nature is concerned, they are fully co-equal, co-eternal, and in terms of worthiness to be worshipped and glorified, they are all equal. No? Kasi kung titingnan mo sa Bible, yung reverence sa iisang Diyos ay dapat binibigay sa Father, Son, and Spirit. Yung pagkatakot sa banal na Diyos, Father, Son, and Spirit, ay yung pagsamba at pagpapasalamat ay sa Father, Son, and Spirit. Because they are one God and they have different roles in accomplishing one common cause. Okay. Thank you po. And another question po. Earlier po, you mentioned about the Genesis 1. So some groups interpret that the plural language, let us make man in our own image, as evidence of so-called God the Mother. They also said that it appeals to Revelation 22:17 and Revelation 21:9-10 to support this claim. So how do we biblically and theologically refute the idea of a God the Mother from these passages? Revelation, yung sinabi mo, Revelations 22 po, 22. verse 17 and 21:9-10. 22 verse 17 and 19. Revelation 22, verse 17, and Revelation 21:9-10. Okay. The Spirit and the bride say, "Come." Let the one who hears say, "Come." So,
Yung Revelations 22 verse 17, yung Spirit and Bride, hindi ibig sabihin na my God the Mother. Yung bride dito simply means the church. So may tambalan, may partnership din yung Spirit, God the Spirit, and yung church here on earth in inviting all the people come. No? So walang God the Mother. Unang-una, yung God the Mother, God has a motherly love, but consistent yung Bible in addressing the Father, the Son, and the Spirit in masculine pronouns. Okay. Sige, Kuya Wancho. Good morning, Pastor, Brother Andrew. Simple lang ito. Ang katanungan ko lang, paano natin masisiguro na the Holy Spirit works in us, especially the Christian, in Christian life. And sabi ng Paiso Kristo, sabi ni Apostol Pablo, sa Ephesians din na tayo yung mabubuting gawa na kay Kristo. So how do we prove to it na talagang nasa sa atin niya ang Espiritu Santo bilang Kristiyano? Sinasabi rin ni Pablo na walang taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu. Well, hindi lang siya mere pronunciation na Jesus is Lord, pero makasalanan yung pamumuhay ng tao. Pag sinabi ng isang tao na Jesus is Lord, ibig sabihin buong buhay niya, kino-confess niya na siya ay nagpapasakop sa paghahari at pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo at lumalago siya sa kabanalan at araw-araw siyang nakikipagbaka sa kasalanan. Yun ang isa sa mga sintomas o mga tanda ng isang tao, bagamat nakikipagbaka sa sariling kasalanan, ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Tita Julie. Thank you, Brother Andrew, for the lesson. Can you just clarify again, is there a similarity or difference with our prayer life in terms of the Spirit? For example, kay Jesus, when He prayed, for example, or whenever He prayed personally, for example, Garden of Gethsemane prayer, and then when we pray, ano yung role ng Spirit at that time and now when we pray? Okay po. Thank you. So, nung nagpakatao ang Panginoong Hesukristo, although hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, totally tinago niya ito o kinubli. So, nung siya'y nagpakatao, talagang hindi niya inavail yung kanyang mga divine power and attribute. He really acted as a person. Ngayon, ang tanong, bakit siya nakakagawa ng mga himala at ganun na lang din ka-anointed yung mga panalangin niya? It's because of the power of the Holy Spirit. Kaya nga siya ay nagsisilbing halimbawa din sa atin. Ngayon na si Hesukristo ay bumalik na sa langit, siya ay nag-iwan ng halimbawa kung paano ipamuhay yung buhay Kristiyano by the power of the Holy Spirit. We pray to the Father through our union and faith in the name of the Son, by the enabling power of the Holy Spirit. At yun mismo yung unang ginampanan ni Hesukristo po. So, kung wala na pong magtatanong ay siguro huling last question dito po. Para po marinig for record purposes. At pakibigay na lang siguro yung mic. Okay. Apo. Holy Spirit. Apo. And then another one is, sabi ni Jesus, the sin that cannot be forgiven Yes. is blaspheming the Holy Spirit. Okay po. So yung una po, yung difference between ghost and spirit is just a matter of old and new English language. So wala namang masyadong theological differences kung ghost or spirit yung ginagamit. Pangalawa, yung the unforgivable sin against the Holy Spirit is this. Yung context po nun, the Lord Jesus Christ was doing mighty works and miracles. Again, katulad ng sinabi ko kanina, not as God, but in the power of the Holy Spirit. Meaning, obvious na obvious kahit sa paningin ng napakaraming ordinaryong tao that this is the work of God. Pero dahil sa inggit at sa pag-iimbot ng mga kaaway niyang mga religious person, yung clear work of God, inattribute nila as work of the devil. So, ang pinapakita doon yung kanilang status of being unforgiveness. Why? Because
it's obviously the work of God and you are attributing it blasphemously as the work of the devil. Yun yung hindi mapapatawad sa nakasalanan. And another thing why it is not unforgivable because pinapakita dun yung firmness ng kanilang stubbornness or defiance against the work of God revealed in Jesus Christ. Sige po. Good morning po. Although nahuli naman ako ngayon, Sige po. naabutan ko po dun sa Trinity. Napakinggan ko po kanina na ang Father, parang walang pinagmulan. No, at ang Son ay begotten by the Father. Yes. Tama po. Ang tanong ko po ay, kailan siya ipinanganak? Ayun. Kung may panahon. At ang Banal na Espiritu, sinong nauna sa anak o sa Banal na Espiritu? Okay. Sige po. Salamat po. First time niyo pong umattend ngayon? Okay po. Second time po. Second time. So yung mga nakalipas na linggo, pinaliwanag ko po na yung mga lingwaheng ginamit ng Biblia, yung begottenness at yung inspiration, kung ang papairalin natin yung pagkaunawa natin bilang mga tao, itong mga salitang ito ay nangangahulugan na para bang yung isang persona ay may simula, may kapanganakan, and there was a time na hindi sila nag-e-exist. Iba po yung sa context ng Holy Trinity, no? Nag-iisang Diyos na banal na Trinidad. Ginagamit lang yung mga salitang yon para maipaliwanag yung kanilang ugnayan o yung communication o yung relationship sa isa't isa. But since God has no beginning and no end, He is eternity, He is eternal, then the three person are eternal. So yun lang yung ginamit ng Biblia to describe their relationship which existed eternally. Ibig sabihin, yung Father, yung Son, and Spirit, regarding time and space, ay wala pong panimula at mas siguradong walang hangganan. Sige po. So manalangin tayo, Panginoon naming Diyos at mahabaging Ama sa langit. Maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayon regarding sa person and work of the Holy Spirit. Nawa, Panginoon, magsimula kaming magkaroon ng pagpipitagan at mas banal na pagsamba sa iyo in the name of your Son by the aid of the Holy Spirit. At tulad ng aming napag-aralan, dalangin namin, Panginoon, na puspusin mo nga ang isang buong araw ng aming pagsamba sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gawin mong buhay ang mga kaluluwang makakarinig ng iyong pangangaral at papagbanalin mo ang lahat ng uri ng pagsambang aming iaalay sa iyo sa araw na ito. Sa inyo lamang po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.